Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, magkakaroon tayo ng panibagong series which is the 7 Secret to a Joyful Life. So, pag sinabing joyful is masyado yun eh. Pag sinabing joyful kasi malalim yun eh. Kumbaga hindi iba iba yung happiness sa joyful. So kumbaga yung joyful is yun yung talagang malalang kasiyahan talaga eh. Literal na masaya ka or sobrang saya mo na kagalakan ba kumbaga. So 7 secret in a joyful life. So Psalms chapter 103 verse 2 sabi rito, praise the Lord my soul and forget not all his benefits. So sa Tagalog, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. So sabi ito na parang na wag na matuto tayong bilangin yung ating mga blessing sa buhay. Matuto tayo na bilangin yung bawat pagpapala sa ating buhay. Na sabi niya, huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. So yun. Sa unang teaching po na tayo, sabi rito, gratitude recognize God's goodness. So yung pag sinabing gratitude, ito yung pagpapasalamat eh. Yung parang tinatanaw mo na utang na loob ba, or yung nagte-thank you ka or nagpapasalamat ka dahil sa mga kung ano natatanggap mo, sa kung ano mga ibinibigay sa iyo. So sabi, gratitude recognizes God's goodness. So kapag ang isang tao ay marunong magpasalamat or marunong siyang tumanaw ng utang na loob, na parang ganon, na nare-recognize niya, nakikita niya kung paano kabuti ang Panginoon. So kung ang pag-iisip ng tao is yung nagpapasalamat siya sa mga maliit o malaking bagay, so dahil doon, kumbaga hindi niya madaling makita yung kabutihan ng Panginoon, 'di ba? Kumbaga kung ang mindset ng isang tao is yung mapagpasalamat siya, meron siyang gratitude, nare-recognize niya, kumbaga mas naiintindihan niya kung ano yung mga pagpapala sa buhay niya. So sa ikalawang teaching muna tayo, gratitude strengthens our faith in God. So syempre nga naman kapag ikaw tumutulong ka sa isang tao or sa kung ano man, nakakatuwa. Kumbaga nakakatuwa na yung taong tinutulungan mo ay nagpapasalamat sa iyo, 'di ba? So ganun din ang Panginoon. Kung marunong tayong magpasalamat sa bawat biyaya or sa bawat blessing na natatanggap natin araw-araw, nai-strengthen yung pananampalataya natin sa Kanya. And syempre nga, dahil nga gusto ng Diyos na tayo ay nagpapasalamat, gusto ng Diyos na na-appreciate natin yung mga maliit or malaking pagpapala sa buhay natin, and kapag ginagawa natin yun, natutuwa siya. Kumbaga lalo kanyang pagpapalain, di ba? Parang tao lang na kapag ang isang tao na tinulungan mo nagpasalamat, ay parang naiisip mo na gustong gusto mo pang tulungan ulit yun, di ba? Ganun din ang Diyos, na kapag ikaw ay nagpapasalamat sa mga maliit o malaking bagay na ginagawa niya sa buhay mo, lalo kanyang pagpapalain, lalo kanyang bibigyan ng pagpapala. So sa ikatlong teaching, ang sabi rito, gratitude multiplies our joy. So kapag meron tayong gratitude o meron tayong pagpapasalamat sa kung ano mang nangyayari sa buhay natin or sa kung anong magandang nangyayari sa buhay natin, nadadagdagan yung saya. Kumbaga lumalalim yung pagkasaya mo, na syempre nga dahil kung marunong tayong pumansin ng mga maliit na pagpapala sa buhay natin, yung simpleng may pagkain ka, yung simpleng wala kang sakit, kumbaga mas lalo tayong sumasaya eh. Kumbaga hindi natin naiisip na parang pinaparusahan ka ng Diyos or parang ayaw sa'yo ng mundo, parang pinagtakluban ka ng mundo. Kumbaga kung hindi ka makakaisip ng mga ganun eh, dahil nga
nakikita mo sa iba't ibang aspeto, kahit na sa maliit na bagay, kahit sa kung ano mang aspeto ng buhay mo, yung pagpapala ng Panginoon na napapansin mo. Kaya kumbaga, imbes na magmumuk ka, na nagpapasalamat ka, mapamaliit na bagay o malaking bagay. So sa application, paano nga ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Itong praise the Lord my soul and forget not all His benefits. So unang-una, enumerate 5 things we are thankful for daily. So ikaw, kung meron kang notebook o kung meron kang kumuha ka ng notebook, ballpen o ano man, ilista mo doon kung ano yung pinagpapasalamat mo sa ngayong araw na to. Kunyari, Lord, nagpapasalamat ako, nagising ako ngayong araw. Lord, nagpapasalamat ako, nakarating at nakauwi ako sa bahay na ligtas. Lord, thank you dahil may pagkain kami ngayong araw na to, ganun. So, kumbaga, enumerate mo, kumbaga ilista mo yung mga pinagpapasalamat mo sa araw na ito, nang sa ganun, mapansin mo or kumbaga, mabigyan mo ng pansin nga yung mga pagpapala sa buhay mo, na maiisip mo na, pinagpapala pala ako ng Panginoon dahil marami akong dapat ipagpasalamat sa araw na ito. So sa ikalawang application na sabi, compare your past years to the present. Lahat naman tayo is nagkaroon na ng pagsubok sa buhay. Lahat tayo ay dumaan na sa pinakamadilim na punto ng buhay natin. So, every time na nalulungkot ka or every time na sinasabi mo ang unfair ng mundo or ang unfair ng Diyos, ay isipin mo na lang kung ano ka noon kaysa sa ngayon, di ba? So, kumbaga, di ba, para kasi doon mo makikita yung pagpapasalamat na noon nagkaroon ka ng problema malaki pero nalampasan mo, di ba? Kumbaga yun yung pagkumparahin mo in order na mapansin mo yung pagbabago sa buhay mo o yung pagpapala sa buhay mo. Ganun yung gawin mo, na ikumpara mo yung nakaraan mo sa kung ano ka ngayon, sa kung ano yung meron ka ngayon. So sa ikatlong application, focus on the spiritual and eternal blessing. So yung sinasabi ko na magpasalamat ka sa mga biyaya, magpasalamat ka sa mga pagpapala na natatanggap mo. Hindi ibig sabihin nun is yung pera na agad. Hindi yun naka-focus sa pera. Hindi ko sinasabi na mayaman ka, so dapat pagpasalamat mo na yun. Kumbaga hindi doon naka-focus yun. Sabi, focus on the spiritual and eternal blessing. So dapat ang mas pinagpapasalamat natin is yung spiritual. So kumbaga, pagpasalamat natin, kunyari na Lord, thank you dahil sa araw na ito, ikaw yung nanahan sa akin. Lord, thank you dahil sa araw na ito nakagawa ako ng kabutihan. So, ganun ba? Ganun yung mga ipagpasalamat mo. Imbis na ipagpasalamat mo yung mga, Lord, thank you, marami akong pera. Lord, thank you, marami akong magandang damit, may bago akong cellphone, ganun. So kumbaga, ang ipagpasalamat mo sa kanya is yung eternal or yung spiritual blessing. Sasabihin mo sa kanya na, Lord, thank you dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na maasikaso yung mga anak ko. Lord, thank you dahil sa araw na ito nagising ako. Ngayon may paparamdam ko sa mga kasama ko sa bahay yung pagmamahal ko, ganun. Lord, thank you dahil nakagawa ako ng mabuti ngayong araw. So ganun yung mga ipagpasalamat mo, kasi yun yung mahalaga So yun, matuto tayong magpasalamat and matuto tayong bilangin yung mga blessing natin sa buhay. So yun lamang po, napakarami ko natutunan sa araw na ito. Glory to God.